Wala nang intro-intro. Simulan na natin ang kwento. Anong problema? Bakit tila takot na takot ka? Tanong ni Arman na noon ay hawak na ang dalawang patpat. Habang papalapit si Arman sa nilalang, hinambalos siya nito. Pero sinalag niya lang ang kamay ng nilalang gamit ang patpat. Sa palagay mo, kakayanin mo ako, bagitong manggagamot? Tanong ni Damian habang tuloy-tuloy nitong inaatake si Arman. Bakit hindi natin subukan? Wika ni Madras mula sa likod. Nilingon naman siya ni Arman at muli itong nagsalita. Sarael, oras na para ilantad mo ang anyong engkanto mo. Kasabay nito ay ang pagliliwanag ng katawan ni Madras at ni Arman. Demonyo! Ang nakikita mo ay ang anyong tao ng mga tagom. Kaya maghanda ka sa mga masasaksihan mo. Wika naman ni Tata Enteng habang nakasandal sa isang puno. Nilingon siya ni Damian at akmang sasalakayin. Pero hinawi lang ni Arman ang kamay nito. Andito ang kalaban mo, Diablo. Nanlaki ang mga mata ni Damian nung tignan niya si Arman. Laking gulat niya dahil ang dating isang normal na tao ay biglang naging isang napakalaking nilalang na ang kalahating katawan ay sa kabayo at ang kalahati naman ay sa tao. 4 ang mga paa nito, mahaba ang buhok, 4 din ang mga kamay at may iisang gintong sungay sa noo nito. Saksihan niyong lahat ang prinsipe ng mga anggitay. Ang dalawang patpat na noon ay hawak ni Arman ay naging dalawang makikinang na sibat. Nag-aapoy ang mga ito. Dahan-dahan itong lumakad papalapit kay Damian. At napapaatras naman si Damian sa bawat paghakbang ng paa niya. At habang umaatras siya, napapadikit siya sa kilid ng burol. Hanggang sa makadikit na siya ng husto. Anong problema? Tanong ni Arman, na noon ay nasaan yung engkanto niya. Hindi ito maaari. Hindi ito totoo. Pinatay na kita. Pinatay na kita 30 taon na ang nakakaraan. Gulat na wika nito. Oo, Diablo. Napatay mo nga ang anak ko. Pero nakakalimutan mo yatang pisikal na katawan lang namin ang napapatay mo. Dahil kami ay mga tagom. May lahing tao. At kaya naming ilipat ang kaluluwa at pagkatao namin bilang engkanto sa kung sino mang pipiliin namin. Isang pagkakamaling hindi mo man lang napuna. Wika ni Madras. Flashback tayo. Aatras tayo, mga 30 taon ang nakalipas. Mga panahong ito, hindi pa naisisilang si Arman. Kasalukuyang nasa kabuwanan ang kanyang ina. At ang salaysay na ito ay hango mismo mula kay Madras.
Ito yung mga panahong nanggagamot pa si Damian. May nakalaban siyang isa ding manggagamot sa isang subukan ng kakayanan. Natalo siya dito. At dahil hindi niya matanggap ang pagkatalo at pagkapahiya sa lahat ng nanonood, binalak niyang gumanti sa pamamagitan ng pagpaslang ng isa sa mga gabay ng manggagamot na yun. At ang gabay na yun ay walang iba kundi si Zarael, na anak ni Madras. Nang malaman ito ni Madras, isinumpa niya na babalik at babalik si Zarael para paghigantihan si Damian. At kapag muli itong nabuhay, ganun din si Zarael. Ito ang sumpang parehong bumabalot sa pagkatao ni Damian at ni Arman. Maging magkatunggali sila. At paulit-ulit itong mangyayari sa walang hanggang siklo. Balik tayo sa kasalukuyan. Nanlaki ang mga mata ni Damian dahil sa narinig. Maging si Enteng, hindi niya inakalang ang dalawang taong naging mag-aaral niya ay nakatadhana palang magharap. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin ko na mapapatid ang siklong ito at tuluyan ka ng maibaon sa impyernong pinanggalingan mo, Damian. O maaari ba kitang tawaging Mahalael? Wika ni Arman. Nanggigigil si Damian at agad sinugod si Arman. Pero dahil sa taglay na liksi nito, hindi man lang makatama si Damian. At sa bawat hagupit sa kanya ni Arman, napupunit ang kanyang balat. At hindi na ito gumagaling pa. Hindi kagaya ng una. Sa tuwing masusugatan siya sa pag-atake ni Manong Enteng, ay gumagaling ito at bumabalik lamang sa dati. Pero ngayon, halos mapuno ng sugat ang katawan ni Damian. Oras na para ipataw sa iyo ang kaparusahan mo, Mahalael. Wika ni Madras mula sa malayo. Sabay senyas sa kanyang mga kawal na agad namang nag-amba ng mga pana nila at itinutok ito kay Damian. Pero pinigil ito ni Arman. Ama, hayaan niyo na sa kamay ko magmula ang kaparusahan ng nilalang na ito. Dahil hindi lamang siya nagkasala sa batas ng mga anggitay, kundi maging sa batas ng mga mortal. Napakarami niyang pinahirapan ng demonyong ito. Kaya bilang isang tagom, ipapataw ko sa kanya ang nararapat na kaparusahan. Wika ni Arman. Habang naglalakad papalapit kay Damian, iniangat nito ang kanyang dalawang hawak na sibat at lumutang ito sa hangin. Laking gulat ng lahat ng nakasaksi dahil naging 5 ang sibat na nakalutang. At nagsalita si Damian. Kahit anong gawin nyo, napagpas lang sa akin. Babalik at babalik ako hanggat may kasamaan sa puso ng mga lalang ng Diyos. Walang makakapatay sa akin. Wika nito, sabay tawa ng malakas. At tumugon si Arman. Ito ang mismong dahilan kung bakit ako bumabalik katulad mo.
hindi din ako mamamatay. 10 ng mga taong handang pumigil sa'yo at sa lahat ng kasamaan ng mga kagaya mo. Wala mang makapatay sa'yo, pero isinilang ako na may sumpang sundan ka saan ka man magtungo, Mahalael. At tinatanggap ko ang sumpang ito ng buong puso at gagamitin ko ito laban sa kasamaan ninyo. Ang sumpang tinutukoy ni Arman ay ang patuloy na pagkabuhay ng kanyang engkantadong anyo na si Zarael. Sa bawat panahong magbabalik si Mahalael sa mundo upang maghasik ng kasamaan. Ang ganitong tagpo sa buhay nilang dalawa ay tumagal ng 100 taon. Mapahanggang sa ngayon. At ngayong muling nagkaharap ang dalawang magkatunggali sa isa na namang pagtutuos na nagtatakda ng kapalaran ng sanlibutan. Hindi man kita mapatay dito, Mahalael, pero titiyakin ko na habulin kita sa susunod mong buhay. Wika ni Arman habang itinataas ang kanyang 4 na kamay. Pero bago pa man makagawa ng anumang aksyon si Arman, kumumpas naman itong si Damian. At sa pagkumpas niya, naglabasan sa lupa ang napakaraming nilalang, mga maliliit na parang tao. At sinalakay silang lahat. Nakisali na din sa laban ang mga kawal ni Madras. At nakita ni Madras na marami ang mapipinsala sa mundo ng mga tao kung doon itutuloy ang labanan. Kaya ang ginawa niya ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang ilipat sa mundo ng mga engkanto ang digmaang iyon. Ngayon, anak, makakalaban ka na ng buong lakas na walang inaalalang mapipinsala. Wika ni Madras sa kanyang anak. Isang kabaliwan ang ginawa mo, hari ng mga anggitay. Hindi mo ba alam na mas malakas ako kapag dito sa mundo ng mga engkanto? Pagmamayabang ni Damian. Hindi kaya ikaw ang nahihibang, Mahalael? Mukhang nakakalimutan mo na ang kaharap mo ngayon ay ang prinsipe ng lahing anggitay. Ang nilalang na itinakdang pumatay sa'yo ng paulit-ulit. Tugon ni Madras dito. At muli itong nagwika. Puro kasalita. Sabay unday ng suntok kay Madras. Pero sinalag ito ni Arman. Ako ang kalaban mo, Damian. Wika nito, sabay suntok kay Damian. At bumaliktad ang nilalang ngayon. At habang papatayo si Damian, iniikot nito ang kanyang tingin. At nanlaki ang mga mata niya dahil ang lahat ng isinugo niyang mga nilalang nakahandusay lahat sa lapag at wala ng mga buhay. Hindi mo pa din nauunawaan, Damian? Wala kang lakas sa mundong to. Wala kang kapangyarihan sa kahariang ito. Muling wika ni Madras. Ama, ako na po ang bahala dito. Wika ni Arman. At itinuloy niya ang pag-usal ng dasal sa mga sibat niya. Isa-isa itong nagsilutangan sa harap niya.
at nakataas na ang 4 na kamay ni Arman. Hinihintay na lang nito na makatayo si Damian. May huli ka bang habilin, Damian? Tanong ni Arman. Pinapatawa mo ba ako, ang gitay? Tapusin mo na ako kung gusto mo. Wika nito. Pero mula sa likod ni Arman, narinig niya ang tinig ng kanyang maestro. Arman, huwag mong kakalimutan. Tao pa din si Damian. Hugutin mo ang kaluluwa niya mula sa demonyong yan. Ikaw lamang ang makakagawa nito. Matapos marinig ni Arman ang sinabi ng maestro, lumingon ito at tumango sa kanya. Sabay kumpas ng isang kamay at kasabay ng pagkumpas ni Arman ay ang pagtarak ng isa sa 5 sibat sa kanang kamay ni Damian. Para ito sa ginambala mong mga mortal. At muli niyang iniangat ang kanyang kamay. At muli ay ikinumpas ito. Kasabay naman ito ang muling pagtarak ng isa pang sibat patungo sa kaliwang kamay naman ni Damian. Nakadipa na ang demonyong iyon. Kaya lumapit si Arman at kinuha ang isa sa 3 sibat na natitira. Itinutok niya ito sa dibdib ni Damian. At ito, para sa mga inosenteng buhay na inutang mo. Sabay tarak ng sibat sa dibdib ng demonyo. Naghihiyaw ito sa sakit. Matapos yun, sabay namang kinuha ni Arman ang 2 pang sibat at sabay itong itinarak sa magkabilang binti ni Damian. At hinawakan niya ito sa noo. Ngayon, Damian, malaya ka na. Bulong niya sa nilalang. At matapos niyang sabihin ito, ay piniga niya ang ulo ni Damian. Sabay hugot ng kung ano mula dito. At nang mahugot na niya ito, nakita ng lahat na ito ay isang katawan ng tao. Ang katawan ni Damian. Matapos niyang hugutin iyon, agad na natupok ang katawan demonyo ni Damian. Inilapag niya si Damian sa lupa. At kinausap si Manong Enteng. Maestro, buhay pa po si Damian. Maari pa po siyang iligtas. Wika nito sa maestro. Oo, Arman. At ikaw ang gagawa noon. Tapos na ang tungkulin ko. Nagampanan ko na ang dapat kong gampanan. At dumating na ang panahon mo bilang kahalili ko. Matapos sabihin ni Tata Enteng ang mga bagay na ito, ay nagbalik si Arman sa anyong tao. Papalapit naman ang kanyang ama. At nang makalapit ito, mahusay ang ginawa mo, Sarael. Wika ni Madras. Salamat, Itay. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Tugon ni Arman. At binaling na ni Arman ang pansin niya kay Damian. Manong, paano po nating magagamot si Damian? Tanong ni Arman sa maestro. Kagaya ng sinabi ko, tapos na ang tungkulin ko. At nagsisimula na
ang iyong panahon. Wika ni Tata Enteng. Tama siya, Arman. Kagaya mo, si Vicente ay isa ring tagom. Minsan din siyang naging katawang tao ng aking anak na si Sarael. Hindi nagkataon ang pagkakakilala nyo. Itinakda si Vicente na gumabay sa mga napili ng aming angkan. Ang pinagkaiba lang ninyo ni Vicente, siya ay sinasaliban lamang ni Sarael. Pero ikaw ay naging kanlungan ng espiritu nito. Sa makatuwid, reinkarnasyon ka ng aking anak. Gulat na gulat si Arman sa sinabi ni Madras. Bagamang napakaraming tanong at nagtataka itong si Arman, isinantabi niya ang mga katanungan ito sa isip niya. At agad na ginawa ang nararapat para magamot si Damian. Binuhat nila ang walang malay na si Damian at dinala sa mismong mansyon ni Madras. At doon sila nagsimulang gamutin ito. Ang kailangan mo lamang ay palabasin ang mutyang nilunok niya at paniguradong magkakamalay na yan. Wika ni Tata Enteng. Ang pagpapaluwa ng mutya ay isa sa mga itinuro ni Manong Enteng kay Arman. Dahil nga sa napakaraming biktima ng mga mangkukulam sa mundo ng mga tao, mas itinuon ni Arman ang pag-aaral niya sa panggagamot ng mga ito. Sinimulan na niya ang ritual, nag-usal ng kung anong dasal, at gamit ang dalawa niyang patpat, hinagod nito ang tiyan paakyat sa lalamunan ni Damian nang makailang ulit. At habang nag-uusal ng mga engkantasyon, at maya-maya pa, naduwal na si Damian at unti-unti ay may kung anong nilalabas ito sa bunganga niya. Isang itim na usok. Napakakapal nito. Nang usalan ito ng dasal ni Arman, kaagad din itong nawala. At sumunod sa itim na usok ay ang itim na bato. At agad na nagsalita si Manong Enteng. Huwag mo itong hahawakan ng mga kamay mo. Gamitin mo ang patpat para makuha ito. At yun nga ang ginawa ni Arman. Gamit ang dalawang patpat, sinambot niya ang mutya mula sa bunganga ni Damian. At unti-unti ay nagkamalay si Damian. Anong lugar to? Anong nangyari sa akin? Bakit ako nandito? Sunod-sunod na tanong nito na animo ay walang naaalala sa nangyari. Nawala ang alaala niya dahil sa paghugot mo sa kanya mula sa katawan ng demonyo. Wika ni Tata Enteng. Nasa mabuti kang mga kamay, Damian. Nailabas na sa katawan mo ang sumpa ng angkan mo. At simula sa araw na ito, malaya ka na. Wika ni Arman. Sabay turo sa mutya na nakabalot sa isang itim na tela. Nasa sayo na ang desisyon kung ano ang gagawin mo sa mutyang ito. Wika ni Tata Enteng.
Nang walang ano-ano, nag-usal ng dasal si Damian. Mga ilang ulit din yon. At laking gulat ng lahat na ang mutyang iyon ay nabiyak at unti-unting naging alikabok at tuluyang humalo sa hangin. Wala na ang mutya ng angkan ni Damian. At sa kanya nagtapos ang kahindik-hindik na sumpa ng kanilang angkan. Salamat sa tulong ninyo. Tatanawin kong malaking utang na loob ito sa iyo, Tata Enteng at Arman. Ngayon, sabihin nyo, paano ako makakabawi sa inyo? Tanong ni Damian sa dalawa. Hinipan ni Tata Enteng ang noo ni Damian at nagsalita ito. Manggamot ka muli at sa tamang pamamaraan. Tumulong ka sa kapwa nang hindi humihingi ng anumang kapalit. At mula ng araw na yon, nagsilbing aral kay Damian ang naging karanasan niya. At naging malinaw din sa kanya ang paghihigante ay walang ibubungang kabutihan sa puso ng isang tao. At ang sumpa sa pagitan ni Zarael at Mahalael ay naputol at tumigil na dahil kay Arman at Damian na parehong mag-aaral ni Tata Enteng. At ito ay isang patunay na hindi lamang tao ang mga nakatira sa mundong ito. Hindi lamang mortal ang isinisilang sa mundo natin. Dahil kasama nating namumuhay ang mga tagom o mga anak ng engkanto. Okay, so ayun. Ito na po yung finale ng sumpa. Anyways guys, all in all, opinion ko sa kwento. Napakaastig ng pagkakasulat, napakaganda ng pagkakagawa. Medyo konti na lang po yung na-edit ko dito eh. Yun na lang pong mga, yung slight na mga typo, errors, mga ganun na lang yung na-edit natin dito. Pero all in all, napakahusay po ng pagkakadraft ng kwento na to. Anyway, so ayun. Salamat sa pagpapadala ng kwento mo, Arman, at abangan pa natin guys ang iba pang mga kwento mula kay Arman. So ayun. Anyways, kagaya nga ng ipinangako ko guys, pagkatapos natin dito, babanatan natin ang isa na namang kwento. Mula naman ito sa FB page Istorya. Kaya abangan nyo yan guys. Abangan nyo yan. Yun lang. Muli po, ito po si JR at kayo po ay nakikinig sa Lihim na Aral.